Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Armando Lating, Lodi Alrose Acon, Lodi Kauri Paz Boss Lily asawa ni Gina, Lodi Gilbert Baginawon, Lodi Eunice Bernardo, Lodi Glenda Pales, Lodi Ninu Briegas, Lodi at Omar Creo, Lodi at Ace Arma, Lodi Rufal Lavador. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-100 na kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatayo ang lalaki sa harap ng isang taong natatakpan ng manipis na tela. At sinabi nito na ayon sa ulat, malaki ang posibilidad na may kinalaman si Galzariang sa pagkamatay ni Elder Go, tahimik lang ang taong nasa likod ng manipis na tela. Hindi man lang gumagalaw o nagbibigay ng anumang reaksyon, na lalo pang nagpapabigat at nagpapalalim sa tensyon ng sandaling iyon. Bahagyang napaliit ang kanyang mga mata habang ibinaba ang tingin, at sa kanyang isipan ay tahimik niyang naitanong na bakit hindi siya nagre-react? At ilang sandali pa nagsalita ang taong nasa likod ng manipis na tela na umalis na si Mabonggi sa alyansa kasama si Galzariang. Ang kanilang destinasyon ay ang Namyon Escort Agency sa lalawigan ng Zhejiang. May gulat naman ito sa kanyang mukha na napasabi na huwag mong sabihin. Hindi niya ito naituloy, nang magsalita ang lalaking nasa likod ng manipis na tela na oo. Nagsimula na ang ating mga inihanda. Habang nakatingin siya sa ibaba, bigla namang napalaki ang mga mata nito. Tila may naunawaan sa isang iglap, na agad nagbago sa kanyang ekspresyon mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagkabigla at matinding pagkamulat sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang taong nasa likod ng manipis na tela ay makikita ang kanyang espada na kulay dilaw at ang hawakan ay puti na sinasabi na ipinagkatiwala niya ang gawaing ito sa Blackstone, hindi sa akin. May gulat sa mukha ito na napataas ng tingin na may napalaki ng mata habang sinabi niya sa isip na isipin mo na ang pinakamahalagang gawain sa pagkakataong ito ay ibinigay sa Blackstone. At hindi sa Whitestone na yon. At sinabi pa niya na hindi pa naman sila nagtatagumpay, hindi ba? Nakangiti ang lalaking nasa likod ng manipis na tela at ang kasuutan ay magarbo na kulay puti na sinasabi na hindi niya nakakabawas ng alalahanin kahit kaunti. Ang Blackstone. Ang bastos na yon ay hinding-hindi palalampasin ang pagkakataong ito. Muling napasabi ito na maaaring maging isang variable si Galzariang, katulad na lamang sa nangyari kay Elder Go, mariin naman na napatingin ito ng seryoso sa unahan. At lumipat ang eksena sa mga karwaheng tumatakbo sa pagitan ng mga kakahuyan. At mula dito makikita ang mga tingin ng ating bida na may mariin. Na napasabi siya sa isip na gaya ng sinabi ni Galzariang, kakaunti lamang ang mga taong kumikilos. Dagdag pa niya sa isip habang makikita ang lalaki na nakasakay sa kabayo sa unahan ng karawahe na ang First Tiger Unit Leader na si Im Jung Tae. At 10 elite martial artists ng First Tiger Unit. Higit pa riyan, nakasuot sila ng mga karaniwang damit mandirigma upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Magkaharap sila sa loob ng karawahe na sinabi sa kanya ni Galzariang na wala kang itinatanong simula nang magsalita ako. Kahit na ini-escort natin ang alliance leader sa ilalim ng matinding paglilihim. Nakangiting sumagot ang ating bida sa kanya na kung gaano mo ako pinagkakatiwalaan, head strategist, ganoon din ang tiwala ko sa iyo. Bahagyang napapikit na nakangiti naman si Galzariang nang marinig yon. At sinabi niya sa ating bida na dahil hindi ka nagtatanong, ako na ang magsasabi sa iyo. Pupuntahan natin ang taong gumawa kay Mabonggi bilang alliance leader. Bahagyang nagulat naman ang ating bida ng tahimik. At napaseryoso siya ng tingin na sinabi pa niya sa isip na gaya ng inaasahan. Pupuntahan natin ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. At pagkatapos ay sinabi niya na tiyak na napakalakas nila. Ang makagawa ng isang alliance leader. Sumagot sa kanya si Galzariang na tunay nga. Ngunit ang mas nakakagulat na bahagi nito ay ang katotohanang si alliance leader ay hindi pa kailanman nakikita ang taong nagluklok sa kanya sa pwesto. Bahagyang napababa ng ulo si Galzariang na sinabi pa niya na ibig sabihin nito, ang kanilang kapangyarihan ay kasing tindi ng kanilang paglilihim. Napasabi naman ng ating bida na hindi pa sila kailanman nakatagpo ni Mabonggi. At sinabi niya na ayos ka lang ba? Malamang ay isinasama ka ni Mabonggi hindi dahil sa nagtitiwala siya sa iyo, head strategist. Nakapikit namang tumugon sa kanya si Galzariang na totoo yan.
Si Mabonggi rin ang taong nagpabagsak sa akin. Dagdag pa niya na may seryosong mga tingin na ngunit ang katotohanang tinawag niya akong muli bilang head strategist, ay nangangahulugang kailangan niya ako. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na magiging mapanganib ang misyong ito. Sumagot sa kanya si Galzariang na alam ko. Nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi sa isip na nakahanda na si Galzariang para sa lahat. Napatingin sa kanya si Galzariang nang sabihin pa sa kanya ng ating bida na kung ang sitwasyon ay maging kritikal. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Dagdag pa niya ito habang nakatingin kay Galzariang. Napalaki pa ang mata ni Galzariang nang sabihin pa ng ating bida na umaasa ako na magtitiwala ka sa akin gaya ng pagtitiwala ko sa iyo, head strategist. At napahinga ng malalim si Galzariang na bahagyang napatungo ng ulo na sinabi na naiintindihan ko. At ilang sandali pa makikita ang isang manor sa gitna ng napapalibutan ng mga puno. At ang mga hamog ay makikita sa paligid nito. At mula rito makikita ang isang karawahe na tumigil sa harap ng trangkahan. Bumaba ito sa karawahe habang may mga seryosong mga tingin sa paligid. At mariin itong nakatingin sa unahan habang sinasabi sa isip na ito na ang ikatlong pagkakataon na binisita ko ang lugar na ito. At pagkatapos ay isang babae ang dumating na gumalang na sinabi na dumating na kayo. Ihahatid ko kayo sa loob. Habang naglalakad sila, nakatingin dito si Juchol Rayang na sinabi sa isip na akala ko noong una ay nagkakamali lang ako nang pumunta ako rito. Dagdag pa niya habang nakatingin sa babaeng nakatalikod na hindi ko man lang masukat ang antas ng kanilang martial arts. Sila ay mga eksperto, higit pa sa akin, na namumuno sa pinakamalakas na armadong puwersa ng Merem Alliance. May pawis itong tumutulo sa pisngi na sinabi pa sa isip na paano. Naging ganoon ang batang katulong na yan? Mula sa daan makikita naman ang isang kalbo na nagwawalis na gumalang sa kanya habang sinasabi na dumating na po kayo. Napatingin naman siya dito na sinabi sa isip na pati ang utusang yon. At nakita pa ang isang babae na napasabi pa sa isip na maging ang katulong na ito. Napasalubong ng kilay ito na mariin na sinabi sa kanyang isip na silang lahat ay mga superior masters kumpara sa akin. At ilang sandali pa ay nakarating na sila sa pupuntahan na dahan-daang bumubukas ang pintuan. Makikita pa ang mga tingin nitong seryoso sa unahan. Habang makikita ang lalaking namumuno sa manor na ito na nagbabasa ng aklat ng seryoso. At napatingin ito sa unahan ng seryoso. At bahagyang napangiti na sinabi nito na dumating na kayo? Bahagyang ibinaba ang ulo na nakapikit na sinabi na oo. Mula sa pagkatungo ng ulo tumingin ito sa namumuno sa manor na sinabi sa isip na ang kanyang aura ay katulad ng pagkakita sa Alliance Leader noong siya ay nasa rurok ng kanyang lakas. Dagdag pa nito habang umupo sa unahan na at gayunpaman. Ang lalaking ito ay hindi ang pinuno ng organisasyong ito. Sinabi sa kanya ni Juchol Rayang na mahilig ka ba sa Go? Napangiti ito ng malaki na sumagot na hindi. Ang elder ay sobrang mahilig dito kaya sinusubukan ko ring matuto. Ngunit kahit anong tingin ko rito, hindi ko maunawaan kung bakit ito masaya. At napababa ng tingin na sinabi pa na hindi ko rin alam kung saan matatagpuan ang buhay sa loob nito. Dagdag pa niya habang makikita ang larong Go na sobrang hilig ng elder sa Go kaya't nagtatago siya ng mga nasasakupan na tinatawag na White Stone at Black Stone. Napasabi naman si Juchol Rayang na ganoon ba? At tumahimik ang silid habang ginagalaw ng namumuno sa manor ang mga pamato sa Go. At nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan ng dalawa habang abala ito sa pag-aayos ng Go. Biglang nagsalita ito na kakailanganin na ng bagong alliance leader sa lalong madaling panahon. Nagulat na napasagot si Juchol Rayang na ano. At napasabi ito sa isip habang nakatingin dito na ibig bang sabihin nito ay balak na nilang iligpit si Mabonggi. Sinabi nito habang ginagalaw ang pamato ng Go na mukhang angkop si Machol Gon. Ihanda siya. At naiisip ni Juchol Rayang ito na napasabi na si Machol Gon. Nakangising sinabi nito sa kanya na oo. Si Machol Gon ang susunod na alliance leader. Napasalubong ng kilay ito na mariin na nakatingin ng tahimik. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang kanilang karawahe sa gilid ng daan na bangin at makikita ang isang manor na nasusunog sa malayo. Napasipol ito at humudyat na tumigil. Napatingin naman sa labas si Galzariang na sinabi niya na bigla tayong huminto. Ang nayo na dapat nating daanan ay dapat na nasa unahan pa ng kaunti. Napatingin naman ang ating bida sa gilid na sinabi niya sa isip na amoy ng dugo. Para umabot ang amoy ng dugo hanggang dito.
Napatingin sa labas si Galzariang nang may nagsalita na ang mga tao sa nayon na balak nating daanan ay pinaslang ng lahat. Sumagot ang kausap nito na ano. Tahimik naman ang ating bida na nakatingin lang sa labas. Makikita ang nasusunog na manor na may nagsasalita na hindi namin mahanap ang may gawa nito, at lahat, maging sila man ay mga matatanda o bata, ay pinaslang. Higit pa riyan, ang pagpatay ay napakabagsik kaya't wala ni isang bangkay ang nanatiling buo. Dagdag pa nito habang tahimik na nakatingin sa gilid ito na ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng bagay. Napasabi naman ng alliance leader na dumiretso na tayo sa susunod na nayon. Hindi tayo maaaring mag-aksaya ng oras dito. Napatingin naman ito sa likod habang sumagot na naiintindihan ko po. Habang nagpatuloy ang mga ito, sinabi pa ng alliance leader na lalampasan muna natin ang nayon sa ngayon. At makipag-ugnayan sa Miriam Alliance Branch upang bawiin ang mga bangkay at imbestigahan ang may sala. Tumugon nito na opo, sir. Kilos na. Makikita ang araw na unti-unti ng palubog sa abot tanaw, pinapahira ng kulay kahel at pula ang kalangitan. At sa gitna ng lumalalim na katahimikan, isang boses ang biglang nagsalita mula sa kung saan, malamig at may kakaibang diin, na ito ay isang nayon. Habang tumatakbo ang karawahe may nagsasalita na makinig ang lahat, magpapahinga tayo sa nayong ito. Napasabi naman si Galzariang habang nakatingin sa labas na sa kabutihang palad, tila ligtas ang nayong ito. Makikita ang mga ito na ibinababa na ang mga gamit nila, at inaayos ang kanilang kabayo. Bumaba ng karawahe sila habang napahinga naman si Galzariang at ang ating bida ay sinusuri ang paligid. Nagtatakang napatingin si Galzariang sa taong lumapit sa kanya. At sa payapang tinig ay sinabi ng matandang ito, na tuloy kayo, na tila ba walang anumang masamang balak, dahilan upang bahagyang tumungo si Galzariang, napapikit sandali ang mga mata habang may munting ngiti sa labi. Ngunit sa isang iglap ay napatingin sa kanya ang matanda ng may kakaibang intensyon. At nang hindi nakahanda si Galzariang, bigla itong kumilos, mabilis at walang babala, pinatigas ang mga daliri at buong bilis na sinugod siya. Handang tastyusan ang kanyang katawan sa isang mapaminsalang atake. Isang napakalakas na impact sa hangin ang biglang sumabog sa harap ni Galzariang, na para bang may hindi nakikitang puwersang sumalubong sa paparating na atake. Hindi man umabot ang kamay ni tanda kay Galzariang, malinaw pa rin ang gulat sa mukha nito, ang mga mata ay bahagyang lumaki at ang bibig ay bahagyang nakabuka. Habang ramdam ang biglang tensyon at panganib ng sitwasyon, na tila bawat segundo ay nagiging mas mabigat sa paligid. Nagtatakang napatingin naman si tanda sa gilid, bahagyang umiikot ang kanyang ulo habang sinusuri ang paligid, ang mga mata ay kumikislap ng pag-aalinlangan at pag-iingat. Mabilis pa lang naharang ng ating bida ang kamay ni tanda, na tila nagpakita ng pambihirang bilis at reaksyon, habang ang kapwa tensyon at pagkagulat sa paligid ay tumindi. Na makikita ang mukha ng ating bida na seryosong nakatingin dito. At dito na po nagtatapos ang ika-100 kabanata. Ika-101 kabanata, sa pagpapatuloy. Mariin na nakatingin ang ating bida kay tanda, habang mahigpit niyang hawak ang kamay nito na nagawa niyang harangan. Muling umatake si tanda gamit ang isang kamay, mabilis at may matinding puwersa. Mabilis na inilega ng ating bida ang atake ni tanda, sabay na ibinaba ang ulo upang maiwasan ang direktang tama, na nagpapakita ng kanyang galing at reflexes, habang ang hangin ay humahawi sa paligid. Sa isang malakas na suntok ng ating bida, agad na tinamaan si tanda sa kanyang katawan, at makikita ang matinding impact na nagbugso ng hangin sa paligid. Habang ang katawan ni tanda ay bahagyang umiling at ang alon ng puwersa ay nag-iwan ng bakas sa espasyo sa kanilang harapan, nagpapakita ng lakas. Tumalsik si tanda sa malayo matapos ang suntok, at makikita ang malakas na pagsabog ng usok at alikabok na bumangga sa lupa, na tila binuo ang hangin at debris sa paligid habang unti-unting nagkalat. Seryosong nakatingin ang ating bida dito habang napasabi naman si Galzariang na ano ito. Bigla silang napatingin sa gilid ng may sumigaw na isang ambush. Habang nakatingin sila sa nangyayari, agad namang hinaranggan ng mga tauhan ng alliance leader ang mga kalaban, na mabilis at maayos ang koordinasyon. Mabilis na kumilos ang alliance leader, muling umakyat sa karawahe ng may determinasyon, at sa isang iglap ay napasabi pa siya ng nabuwisit. At sa isang mabilis na galaw ng kanyang espada,
agad na hiniwa ang leeg ng kalaban. At pagkatapos ay sinigaw nito na ang lahat, sumakay na sa mga kabayo. Kailangan nating makaalis dito ng mabilis. Agad na sumakay sa kanilang mga kabayo ang mga ito, na walang alinlangan ng pinagtakbo ang mga hayop ng mabilis, habang ang bawat tunog ng yabag at hampas ng paa sa lupa ay nagdudulot ng alon ng alikabok at hangin, nagpapakita ng agarang pagtugon sa sitwasyon at ang mabilis na paggalaw ng kanilang pag-atres o pagsulong. Napasabi naman ng ating bida na bilisan niyo at pumasok na sa loob ng karwahe. Agad namang tumugon si Galzariang na sige. Ngunit dalawang kalaban ang bigla at mabilis na sumugod sa kanya, sabay na naglalayong sakupin at pigilan siya, habang ang tensyon sa paligid ay tumindi at ang bawat galaw ay puno ng panganib, na nag-iiwan ng pakiramdam ng agarang banta sa kanyang kaligtasan. Agad namang hamarang ang ating bida, at sa sandaling iyon ay napatingin sa kanya si Galzariang, na ang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkamangha sa bilis ng pagkilos niya. At sa isang mabilis na atake ng ating bida, isang malakas at hindi matatawarang puwersa ang biglang tumama sa dalawang kalaban, na nagbugso ng hangin at alikabok sa paligid. At ramdam ang tindi ng banggaan habang ang bawat isa sa kanila ay naitulak o naihagis pabalik dahil sa lakas ng suntok o galaw ng ating bida. Ngunit, sa kabila ng mabilis na atake, ang nagmamaneho ng kanilang karwahe ay pinaslang, na nagdulot ng biglang kaguluhan at pagkabigla, dahilan upang mapasabi si Galzariang ng buwisit. At ang kabayo ay bigla na lamang pinatumba ng mga kalaban, na walang awang tinamaan hanggang sa mawala ng balanse, dahilan upang ito'y malakas na humiyaw sa sakit at takot. Seryosong sinabi ng ating bida na halika sa tabi ko. Sumagot sa kanya si Galzariang na sige. Makikita ang matinding gulat sa mukha ng ating bida habang nakatingin sa kanyang unahan, tila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki. Napasabi pa siya na ano yun. Napasabi naman si Galzariang na dapat ay mayroon silang mga nakamamatay na sugat. Kaya paanong ayos na ayos pa rin sila? Makikita ang gulat sa kanila habang nakatingin sa taong pinabagsak niya kanina ay nakatayo pa rin. Makikita si Tanda na may malalaki at malalalim na sugat sa kanyang katawan, bakas ang pinsala sa bawat galaw, ngunit nananatili pa rin siyang nakatayo, matatag at hindi sumusuko, habang ang kakaibang enerhiya ay unti-unting naglalabas mula sa kanya. Mariin itong nakatingin sa kanila habang unti-unting bumabaluktot ang kanyang labi sa isang nakakakilabot na tawa, at isa na namang kalaban ang biglang sumusugod sa kanila ng napakabilis. Nailagan ng ating bida ang ginawang atake nito sa kanya, mabilis siyang humakbang patalikod habang nananatiling nakatutok ang tingin sa kalaban, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat at pagsusuri, handang umaksyon sa susunod na galaw nito sa gitna ng patuloy na tensyon ng labanan. At sa isang napakabilis na galaw, agad niyang hinawakan ang braso ng kalaban. At binigyan niya ito ng isang malakas at walang awang atake, na agad tumama sa katawan ng kalaban, nagdulot ng matinding impact na nagpalipad ng hangin sa paligid. Ngunit ang kalaban ay tila hindi man lang nasaktan, sa halip ay napangisi pa ito sa kabila ng malakas na atake ng ating bida, na para bang walang epekto ang tumamang puwersa sa kanya. At biglang ibinuka ng kalaban ang bibig nito, handang kagatin ang leeg ng ating bida sa isang iglap, ngunit nang makita niya yon, agad siyang nagtaka. Ang mga mata niya ay lumaki at bahagyang napalingon habang sinusuri ang hindi inaasahang kilos, na nagdulot ng sandaling tensyon at pangamba sa gitna ng labanan. Agad na iniwas ng ating bida ang kanyang leeg mula sa nangangalit na kagat, na nagdulot upang mapangiwi siya ng bahagya, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng gulat at pag-iingat. At napasabi pa siya sa isip na ang mga hayop na ito ay hindi nakakaramdam ng sakit. Dagdag pa niya na huwag mong sabihin. Hindi na niya ito itinuloy. Sa halip ay pinatigas niya ang kanyang kamao at binalutan ng makapangyarihang enerhiya, handa nang ilabas ang isang malakas at walang kapantay na suntok patungo sa kalaban. Isang malakas at walang awang suntok ang pinakawalan niya sa mukha ng kalaban, na agad nagdulot ng matinding epekto. Makikita ang pagtalsik ng dugo na sabay na bumagsak sa paligid. Mabilis namang hinampes ni Galzariang ng espada ang kamay ng kalaban, na may tindi at tiyak na galaw. Kahit na naputol niya ang kamay ng kalaban, agad pa rin itong gumamit ng natitirang kamay upang sakalin si Galzariang, bigla at may matinding puwersa, na nagdulot ng agarang tensyon at panganib, habang ramdam ni Galzariang ang bigat at lakas ng kapit ng kalaban na halos hindi niya mapawi sa isang iglap.
Agad niyang hinawakan ang kanyang espada at tinusok ito sa katawan ng kalaban. Sa halip na mamatay, tumawa lang ang kalaban, ang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag na puno ng panganib at misteryo, na para bang ipinapakita ang kanyang hindi pangkaraniwang lakas at kakayahan. Habang ang bawat tawa ay nagdudulot ng malamig at nakakatindig balahibong pakiramdam sa paligid. Makikita naman ang gulat sa mukha ni Galzariang, ang mga mata niya ay lumaki at ang kanyang labi ay bahagyang nakabuka, habang sa kanyang isipan ay napasabi siya ng Berserker Blood Painless Soldier. Isang biglaang pag-unawa sa kakaibang kalakasan at walang pakiramdam na katangian ng kalaban, na lalong nagpalala sa tensyon at kaba sa kanyang damdamin. At sa harapan niya, biglang sumabog ang ulo ng kalaban, na nagdulot ng matinding kaguluhan at takot, makikita ang pagtalsik ng dugo na sabay-sabay bumagsak at kumalat sa paligid. Gawa pala ito ng ating bida, na sa isang malakas at walang awang sipa ay tuluyang naitulak ang kalaban, na agad bumagsak sa lupa. Napasabi sa isip ng ating bida habang nakatingin sa kalaban, na ang mga ilit na kawal ng Bloodhaven Demon Cult. Na mariin siyang nakatingin dito, ang mga mata niya ay puno ng konsentrasyon at seryosong intensyon. At sinabi pa niya sa isip na ang mga hindi matalo na demonic humans, na hindi nakakaramdam ng sakit, at lalong nagiging marahas sa tuwing makakakita ng dugo. Hindi ko man lang alam kung gaano karaming tao ang namatay sa digmaan dahil sa kanila. Kung hindi ko itinaya ang aking buhay upang labanan at ubusin silang lahat. Maaaring natalo pa kami sa digmaan dahil sa kanila. Kung paanong ang mga hayop na yun ay lihim na nagsaliksik tungkol sa remorseless demonic spirit pill, tiyak na sinaliksik din nila kung paano bubuuin ang Berserk Blood Painless Soldier. At nagtagumpay sila, na makikita ang mga kalaban ay napapalibutan sila. Napasabi sa isip si Galzariang na tapos na ang lahat. Berserk Blood Painless Soldiers. At ganito pa karami ang bilang nila. At naiisip ito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi ako makapaniwalang mamamatay ako nang hindi man lang naigaganti ang Alliance Leader. Mula sa kanyang likuran sinabi pa ni Galzariang na patawad. Damay ka pa sa kamatayang ito dahil sa akin. Sumagot naman ang ating bida na natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Mariin siyang nakatingin sa ating bida na tumugon na ano yun. Habang nakatalikod sinabi niya kay Galzariang na kapag dumating ang panganib, dapat ay magtiwala ka sa akin. Tumugon sa kanya si Galzariang na natatandaan ko. Lumingon ang ating bida na sinabi niya na kung gayon, ito na ang sandaling yon. Tahimik na napalaki naman sa kanya si Galzariang. At pagkatapos ay napahinga ng malalim. At sinabi niya sa ating bida na sige, magtitiwala ako sa iyo. Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip habang makikita ang isang malapad at mapanganib na ngiti na ganyan nga. Na seryosong hinahatak niya ang kanyang espada na sinabi niya sa isip na hindi ka dapat nagpapakita ng ganyang nawawala ng pag-asang mukha. Kapag kasama mo ako, at makikita ang kanyang mukha na bahagyang mingiti na nakatingin sa kalaban. At makikita ang mga ito na nanggigigil, ang mga mukha ay puno ng galit at determinasyon habang sumusugod. Sabay na nagpapakita ng matinding agresyon at walang takot na intensyon na harapin ang ating bida. Tumalon ang mga ito sa ere, sabay na sumugod sa kanya ng may bilis at puwersa, nagpapakita ng kanilang walang takot. Habang nasa ere ang mga ito, agad na kinumpas ng ating bida ang kanyang espada sa hangin, at makikita ang malinaw na hiwa ng talam na tumama sa mga kalaban, na nagdulot ng agarang pinsala at pag-alis ng balanse. Makikita na, ang mga kalaban ay nahiwa sa kanilang mga katawan, at agad na nagpuslit ang dugo mula sa sugat. Bumagsak sa sahig ang mga nahating katawan ng mga kalaban, nakakalat at nag-iiwan ng bakas ng marahas na labanan, habang tahimik na nakatingin ang ating bida sa naganap, ang mga mata ay punong-puno ng konsentrasyon at pag-iingat. Bumalin siya ng bigla habang may inihagis na bagay mula sa likod. Tumasak sa harapan ni Galzariang ang bagay na hinagis ng ating bida habang may nagtatakang reaksyon si Galzariang. Ito pala ay mga dagger na tumusok sa harapan niya na may nakalagay na enerhiya. Nakatingin dito si Galzariang na napasabi sa kanyang isip na isang fog. At isang sandali pa natatabunan na si Galzariang nang ginawa ng ating bida habang napasabi pa ito sa kanyang sarili na hindi, isa itong enchantment. Lumingon ang ating bida habang napasabi na huwag kang aalis sa kinalalagyan mo. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya si Galzariang na isa itong enchantment, na itatago ang iyong katawan sa loob lamang ng maikling panahon.
Hindi pa ako sapat na bihasa rito, kaya hindi ito tatagal ng kahit 7 hanggang 8 minuto. Mariin ang mga tingin ng ating bida sa mga kalaban habang ang kanyang enchantment na ginawa ay tinabyunan na ng tuluyan si Galzariang. Naghanda ang ating bida habang sinasabi sa kanyang isip na ang enchantment na ito ay natutunan ko mula sa Phantom Vanishing Art. Hindi ko inaasahang magagamit ko ito ng biglaan, ngunit ito ang tamang pagkakataon para gamitin ito. Dagdag pa niya habang makikita ang mga kalaban sa kanyang unahan na hindi mo alam kung sino ang maaaring nanunood. Gagamitin ko ang White Moon Sword Art, ang lihim na sining ng martial arts ng aking pamilya. Sa halip na ang Soul-Seeking Azure Sword Art. At dito na po nagtatapos ang ika-101 kabanata.